Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong araw ng Martes. At dahil Martes, nandito na po ang ating co-host na inaabangan ng madla. Ako po si Karen, para po sa Kwentuhang Katoliko dito sa 91.9 Bright FM, ang isang programa ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. At ito naman po si Shirley, magandang tanghali po sa inyong lahat. At ang inaabangan ng madla. Madla, tatlo. Kayong madla, isa si Mad at saka sila. Ako yung Mad. Baliw. Ito po si Among Jean, ang inyong kakwentuhan. Ang ang lolo sa kwentuhan. Sabi ba naman ng mga knights? Dapat daw ang aking role daw sa kwentuhan ay kung may lola Basyang, may lolo Among. Sabi ko, natawa ka doon. Humanda kayo. Lolo Among talaga. Sounds like a good idea, no? Ang inyong lolo Among. Ako. Akala ko si Apo Seto lang yung tinatawag na lolo. Uy na nga, sabi ko meron na lolo, no, sa barkadahan. Huwag na kayong gumapan. May apo ka naman, wala ka pa naman apo talaga, di ba? Sa mga pamangkin, wala pa. Pero sa mga ibang pamangkin, sa mga pinsan, dami. Doon na. At yung mga yung mga grade 1 na feeling best friend si Among, yan. Yung mga katulad ni si Kobe. Dati sa Santa Rita si Dominic yata. Oo, ngayon na. Grade 2 na yata si Dominic. Miss na miss ko yon yung mga bata ng sa Santa Rita, yung Santa Rita Catholic School. Opo. 'Di ba? Classroom na kasi ng mga prep. Sa Mga kinder. Hindi. Private Santa Rita Catholic School. Private 'yon. Pero ginagamit, magkaklase sila doon sa ilalim sa may kumbento, sa may silong. Yung hagdan papanik doon sa kumbento ko mismo, andun yung bintana ng mga prep. Kaya alam na alam yung schedule ni Among ng mga batang yun. Pag dumating ako, walang magawa si teacher. Tayo, ayan, Among! Sigawan na doon sa bintana. Kasi may dala ko parating lollipop. Yeah. Ginugulo mo Bribery. Bribery. Tapos pag may nawala sa mga bata, alam na nila kung saan hahanapin. Nandun na, nakaupo ko minsan kumakain doon sa taas. Ano yan, tita? Yan yung mga secretaries ni Among. Alam nila, ay alayo po Among. May kuya po. Ay menik ne po Sila alam nila kung maalis ako at kung nandun ako sa kumbento. Bantay. With those children, who needs the manangs, no? Wala. Hindi. Mas sahol pa sila Broadcasted Di ba Among? Yung mga ngayon, yan yung joyful na yung mga bata. Joyful noise, joyful chaos. Right. Pero hindi ka hindi ka ma-annoy. They're not annoying noises. Kahit nag-aaway pa yung mga yan nakakaaliw pa. Entertain ka pa. Ngayong araw na ito, medyo lang naman, hindi todo-todo, medyo break from Advent. Kung nagsimba na po tayo, di ba Among kanina, nandyan na ulit yung Gloria. Yes, totoo yun. Kasi the December 8 being the feast of the Immaculate Conception is parang hininto mo muna ang season of Advent to give way to this very very important and a great and a big feast in the Catholic Church. Na ang pistahan po ng Immaculada Conception, o ang, how do you say sa Tagalog, o kasakeng Kapampangan, ing kalinis-linisan ng pangakagli ng Indong Birhen. Hindi po pamangagli, kundi pangakagli. Ibig sabihin, siya yung pinaglihi na kalinis-linisan ng kanyang ina. Usually Among, ang akala ng ibang tao, yung paglihi ni Birhen Maria kay Jesus. Yes. Kasi kung hindi, if you're not careful talaga, if you don't listen to the words, if you don't listen
Much less kung di ka talaga nakikinig pag nagsisimba ka. Tulad ko, no? Nung ako'y bago pumasok sa seminaryo, kala ko Immaculada Conception dahil malapit sa Christmas, I thought it talks about the conception of Jesus by Mary, immaculately. Ay, hindi pala. So it is a long-standing belief, hindi lang tradisyon, hindi belief na, no? Opo. Sa simbahang Katolika na ang inang Birhen Maria, no, bago pa nga i-define ni Papa Pio Ikasyam, no, noong 1854 ang dogma ng Immaculada Conception, ay meron na yung paniniwalang yun in the Eastern churches ay umiiral na. Ibig sabihin, Among, hindi pa tayo, wala pa yung mga doktrina, wala pa yung dogma, wala pa yung, in short, nakasulat, no? Yes. Yung formal na pagkilala. Kasi pag sinabi natin formal na pagkilala, dumaan ng formal process din, Tita Shirley, di ba? Yung talagang, parang may hearing pa yung mga yan eh. Para kung dumaan ng korte, you have to prove. Right. Pero ito, ang paniniwala at paninindigan ng pagkalihi, no, ng Inang Birhen bilang ina ng Diyos ay ino-observe na sa ibang parte ng ating simbahang Katolika, what we called in the East, no? Nung bago pa sa ika-8 siglo, before the 8th century pa, ay ina-observe na ito. And apparently, it was kept in ang tradition na ito in all Eastern churches. All Eastern churches, ibig sabihin, Among, bago ang simbahan ng Roma. Opo. Kasi yung ating simbahan, di ba, hindi naman sa nahahati pero may parang departments. Oo. May East at may West. Parang mga tinatawag nating ritual traditions, no? Na may East and West. Alam niyo po, ang lahat po ay nanggaling sa East, no? Bago man umabot tayo ang Iglesia Katolika, ang ating pananampalataya bago lumabong sa Western, no? Tinatawag nating anong West sa Tagalog? Kanluran ng parte ng mundo na represented by Rome, no? Albugan, kayong Kapampangan. Ay dito sa sa Silangan, East, in the East, ay dito nagsimula, no, sa Jerusalem. Yan yung mga tinatawag nating mga Eastern churches, no. In fact, si San Pedro bago naging obispo ng Roma, siya ay obispo ng Antioquia, no? At yung Antioquia na kung saan unang tinawag ng mga Kristiyano. Among yung Antioquia, di ba ngayon nasaan po yan? Sa bansang Turkey. Ang pangalan po ng kasalukuyan ngayon ay, pagpaumanhin po ninyo ang sound, it is called Antakya. Parang yun ang simbahan ng Antioch. Ngayon ang Antakya, noong nandun ako, nagpasyal po kami doon, there were 4 resident Christians. Ibig sabihin, 4 lang po yung Kristiyano doon. Ay, nako. Talaga na endangered species. Yung in charge na, 2 Franciscans na in charge doon sa isang lugar doon, sa Holy Site. Tapos, iba yung merong may obispo doon. At saka isang deacon. Complete pa sila. Kaya yung mga Christians nearby, outside, pumupunta doon. But sila, doon sa lugar na yon, in that pilgrim site, 4 lang sila. Dumadami lang pag may pumupunta na gagaling sa mga ibang direksyon. No? Imagine, an ancient Christian site. Ngayon, 4 na lang. Sabagay, marami naman kasing nangyari sa lugar na yan eh. Yeah. Hindi lang, yung simbahan ng Cappadocia, no, ay mga ruins na lang din ngayon. No? May mga villages na nagtitinda ng shish kebab. Shish kebab talaga. Sa side ng road. Nagbiyahe kami noon, no? Hanggang umabot kami sa Smyrna, yung mga unang simbahan noon, no? Ngayon ay Izmir, which is also si Polycarp of Smyrna, no? Doon sa napaka-interesting, mukhang magiging. Pero yan, kaya yung sinasabi natin, noon pa po, dun sa mga pinanggalingan ng mga apostol na yan, na tinatawag nating Eastern churches, bago pa umabot ang practice sa Roma, ay nandun na sa kanilang consciousness, no, sa kanilang how do you say consciousness, no, sa Tagalog? Kaalaman or
kamulatan. Mulat na sila dun sa practice ng, may tinatawag silang kapistahan ng child begetting of the mother of God. Child begetting Ang of the paglilihi, mother. no? Ang conception by the mother of Mary. No? Interesting yan. Pero ngayong araw na ito, mukhang mapapa church history ulit tayo. At ano ba yung kasaysayan ng ating naginuginita at pinagdiriwang na kapistahan ngayong araw na ito. At maya-maya, Among, 'di ba? Aabot din po tayo sa may isa pa tayong ipinagdiriwang sa araw na ito eh. Nandun of course, si Pope Francis din naman nagdiriwang ng Immaculate Conception, ng Feast of the Immaculate Conception. Pero may isa pa, mamaya pagkukwentuhan din natin 'yan sa ating listeners. Kung nais po ninyong sumali sa ating kwentuhan, kung kayo ba ay may kasaysayan o may kwento ukol dito sa kapistahang to, o puta makipamiesta kayo guagua. Yes. No, alam ko yan, Tita Shirley, kasi katabi namin yung guagua, di ba? Maaga pa yung mga lola doon, talagang binibihisan yung mga bata. Ka-vicariate mo eh. Oo, ka-vicariate ko. Tsaka ano yan, parang Among, di ba, pag ganitong araw, nagiging pilgrimage site yung Guagua at saka ang Balibago. Yan, yung lahat ng mga may title ng mga parokyang Immaculada Concepcion. Hindi naman sila, hindi lang nakikikain eh. Talagang nagsisimba yung mga pumupunta doon. Kung may mga kwento po kayo, text lamang sa ating mga numbers. Opo, sa Smart 0918-351-8282. Sa Globe 0917-363-3738. At sa Sun 0923-231-4124. At habang kayo po ay nagte-text, tayo muna ay makinig sa isang magandang tugtugin. Ngayon na't mag-iwan, maligayang tunguhin dambana ng Diyos sa kanyang tahanan. Lahat tayo'y tanggap at bawang minamahal niya. Ngayon na't mag-iwan, maligayang tunguhin dambana ng Diyos sa kanyang tahanan. Lahat tayo'y tanggap at bawang minamahal niya. Tayo na at magdasal na maghari sa tanan. Ang katatagan, kapayapaan sa hirang niyang sambayanan. Ngayon na't mag-iwan, maligayang tunguhin dambana ng Diyos sa kanyang tahanan. Lahat tayo'y tanggap at bawang minamahal niya. Diyos na di lagi
Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Right FM, ang inyong Archdiocesan Radio Station, ang ating pala. Baka mapagalitan ako ni Aching Presi. Nandun ako kanina, among hindi ako nakikain sa anniversary. Nakikain ako sa kusina. Uy, mga anniversaries. Speaking of anniversaries, alam mo sa araw na ito, daming mga nag-a-anniversaryo ng nga po. ordinasyon ng pagkapari sa araw na ito. Sige nga. Basahin Mahaba. natin to. Banabati po natin lahat ang ating mga kaparian. Ang dami nila na nagse-celebrate ng kanilang ordination anniversary sa araw na ito. Si Tukayo ko, si Among June Eugenio Mercado Jr., si Apong Sito Season, si Monsignor Jose Lacap. Si Apong Sito Season, siya po ang parish priest ngayon ng Our Lady of Grace Parish sa Mabalacat. Si Monsignor Jose Joe Lacap, ang butihing kura paroko ng Sacred Heart Parish sa Telabastagan. Si Among Nes Ongtioko, ang obispo ng Cubao. At Kapampangan. Natural, Kaya- Kapampangan. kaya Kaya nasa- natin binabati, no? Kasi baka magtaka bakit. Nasa Ito na ang ating mga dating young ones, but ngayon ay hang Young ones. Young ones. So when si Among Pep Bakay, siya ang Ayun, ating boss dito sa DSF building at sa radyo. at sa radyo. No? Si Among Alfred David, si Among Ariel Limhoko, magkaka-classmate ang mga ito. Apong Alfred David mo, ang birthday niya bukas. Birthday din niya. Bukas. Magkasunod pa. Magkasunod. Si Father Ariel Limhoko, si Father Meg Magat, si Father Adrian Paule, Kanina, si nakita ko. Father Renato Sabile, si Father Arnie Serrano. Yung mga sa ating active ministry na mga pare ngayon nating binabati sa kanilang anibersaryo ng kanilang pagkapare. Oo nga, Among. Ang saya kasi Luwid double kayong tuneng celebration. pari ng Diyos. Oh, yes. Yes. Nakakatuwa sila kasi kita-kita mo yung joyful Oo. celebration. Pero alam mo, yung iba namatay na nga lang. Daming kasi ang December 8 is a season of ordination for the priests. Para naging traditional. Oo nga. Bago Pasko kasi ang pinanghahabol ka sa simbang gabi, kaya oordinahan ka na. Ay, kasi kulang yung pare. Oo, ihahabol ka sa kapaguran ng ano. Kaya din maraming naoordinahan sa buwan ng Marso. Sa Lent. Para sa Para Lent sa at March Easter. Easter. sa Holy sa Week. Holy Week. Ganun pala yun. Pinanghahabol ka din, no? Akala ko kung anong malalim na significance. Actually, hindi. Kaya tignan mo, yung 2 buwan na yan, no? Oo nga. Ako nga, February, no? Pahabol din sa Lenten Alanganin naman season. mo. Pero pang Ash Wednesday, i-greet natin si Tita Ruth Duldulao of St. Jude. Avid listener daw po siya. Hoy, dito si sa Ma'am, atin. si Ruth Duldulao? Si ano yan? Ano kaya si Mami at Daddy na Colonel? Oo. Duldulao? Baka, Tanong hindi ko lang natin. ma-recall baka yung pangalan, no? Hoy, sila lang ang alam ko din na Duldulao. Anak siguro. Si Baka. Sister Ruth. Oo. Oh, St. Jude, dating Oo. teritoryo nyo yan. Dati akong accessory doon. Accessory to the Accessory crime. lang ako noon. Ayan. Oo. Ay, nako. Yung ating tabang pusong celebration ngayon. Nasabi kong nakakatabang puso kasi imagine yung ating inang mahal, no? The Blessed Virgin. Hindi pa siya pinapanganak. May plano na para sa kanya. Kaya nga siya naging Yes, yun ang sinasabi ng conceived oo. without sin. Na foresee na ng Diyos, no, in all his omniscience and all knowing at ng kanyang omniscience, ibig sabihin ng kanyang walang hanggang kaalaman, no, ay naiplano na ng Diyos. Alam na niya ang dapat mangyari. Yun nga, Among, kasi I'm sure yung ganong pangyayari hindi lang naman para sa kanya lang yun. It was not just for the Blessed Mother herself, no?
Mhm. Talagang kasama pa rin tayo sa plano ng ating Panginoon. Kaya nasasabi ko yun na nakakatabang puso kasi yung pagmamahal niya sa atin, di ba? Kung saan-saan dumaan, ayan, may Immaculate Conception. At ngayon, na pinagdiriwang natin ito, tingnan natin among kwento naman ulit. So nagsimula ito, yung paniniwalang ito, hindi pa ganun ka-formal yung ating Santa Iglesia noon, yung wala pang structure siguro. Wala pa talagang mga sinasabi na, wala pa yung mga, may mga dogma nang umiiral, pero ibig sabihin hindi pa ganun ka-formal. Opo. No? Ibig sabihin among talagang simula siguro nung yung start of Christianity, panahon pa ng mga apostoles. Yes. Siguro may mga ganyang pag-uusap na. Meron na. At nasa, salamat kay J.D. Welder, nagparamdam siya. Nasa kamalayan na. In the consciousness of the church noon, yung mga bagay na yan. Yan naman ang tinatawag nating talagang sacred tradition eh. Mhm. Yung hindi man nasulat, hindi man na-formalize, pero nasa paniniwala, nasa puso, nasa kaisipan, nasa kamalayan. Mhm. Umiiral na, pinaniniwalaan na, pinaninindigan na ng mga mananampalataya, ng mga tao. So Oo. nakapaikot na yung tradisyon na ito sa mga tao nung una Right. pang panahon. Siguro baka nabubuhay pa yung ating inang mahal, yung ating Blessed Mother. right. Mm-mm. May ganitong kamalayan na nga sa Siyempre, ating mga the first Christians. Right. Yun ngang maski yung tinatawag nating sa atin sa Western Church, we say the Assumption, no? Mhm. Sa again, mabalik po tayo sa mga early Christians ng Eastern of the Eastern part ng ating simbahang Katolika. Andun na yung celebration ng Dormition eh. Dormition. Yung sa kanila Dormition pa, no? Yung hanggang ngayon naman ganun pa din ang tawag Yun po yung nila. tawag. Natulog lang ang Natulog. Birhen. To the point na sabihin nila that is the very formal way, or maybe you might call it a theological euphemism, no, for death, no. Okay. Pero para sa kanila natulog lang siya. Eh, Kaya umakyat siya sa langit, katawan at we believe in the same thing. No? We may not call it dormition in their sense, but we call it the Assumption. No? mhm. Pag-akyat niya sa langit, katawan at kaluluwa. Kaya nauna sila eh. No? Among, bakit po Holy Day of Obligation yung ngayon? Kasi ang dami-daming kapistahan ng ating Blessed Virgin, di ba? Sa Huwebes yata yun, Our Lady of Oo, Loreto. lalo na sa atin sa Pilipinas. Kasi ang Immaculada Conception is the principal patroness ng Pilipinas. No? Bilang isang bansang Katoliko. Kaya, it is a holy day of obligation, lalo na sa atin. Sa Universal Church, it is also, no? Lalo na dahil it is a solemnity. Alam mo kung may mga piyesta ang Birhen Maria, maski kanina, si Tita Shirley nagsimba kanina, nakikinig yan sa akin kasi tango. Ewan ko baka inaantok siya kanina. Pero tumatango siya. Yung Binabantayan kayo, tita. hindi ko sila makita, nandun sila sa nabili nila yung second row eh. Third row, Among. Third row ba yun? Kapag katabi niya si Kuyang Nick, no? Ang sabi ko, kung may piyesta ang ng Birhen na tanging parang, pwede natin sabing tanging kanya lamang. Ito, Oh. no? Sa Annunciation kasama yung anghel. Oo nga naman, si Angel Gabriel. Sa Visitation Hindi kasama pwedeng ang daming mga kaparte niya. No? Cousin Elizabeth. Maski pag fiesta ng New Year, Mother of God, si Cristo. Oo nga, no. Ito, siya lang. Abe, may nagbibiro, hindi naman kasama yung ahas at saka yung buwan. Di ba yung tinatapakan niya? Che! Sabi ko, Si Santa Ana, Among. hindi. Kasi sa kanya lang ito. Well, Santa Ana, siya naglihi para sa kanya. But this is one solely pa parang kanyang-kanya itong fiesta niyang ito. It's all about her. It's all about her. Yeah. Oo nga, no. Si Virgin Mary, yung mga episode sa buhay niya, It's about her son. may kasama. Although maski ito kung tutuusin, no? Siyempre may ramification din sa kanya ding anak. Kaya siya immaculately conceived. Kasi dahil, pinaghahandaan. siya sa kanya maglululan, no? Opo.
ang kadiyosan ng ikalawang persona ng Santissima Trinidad. Oo nga. No? So, yun nga among kaya, wow, amazing para sa akin, no? Andalang kung sabihin niyang amazing na yan. O baka awesome pa. Yung mga kabataan ngayon, yan yung mga termino. Expression. Wow. Kasi, ang tagal pa. Kumbaga, nung panahong yun, hindi pa iniisip yung, wala pa nga si John the Baptist. Ang tagal-tagal pa bago mangyari itong pagkasilang ng Messiah. Hinahanda na. Yung foresight, ayan. Parang sinasabi sa atin ng Panginoon, no? Lalo na sa panahong to, hoy, ako hindi nagkakram. Meron dito isa. May texter po tayo. Oo. Providence is the reason for the Immaculate Conception. God provides and prepares us for our mission. Apong Jean was provided awesomeness. Kasi mag-host siya palang radio program. Yung deng valuables tamo, makalagu tala, lulalan. Peka lagu taya naman, impilulanan ning Ginoo. Yes. Extra pa talaga siya. Oo. At tayo, Na-extra pa siya. ano daw yung tungkol sa... Hindi ko narinig. Parang may patalastas Among Jean was provided awesomeness. Biglang naging immaculate Kasi conception. mag-host siya palang radio program. Yung walang sinulat na Sino yung mga texter natin? Sabi ko na 3297. yung mga umaabang-abang kay Among Jean. Pero Among, yun nga yung nakakamangha. Kasi hindi magic na, 'di ba yung inaasahan natin kasi pag yung Diyos may nangyari ngayon, tragedy struck. Tapos we expect miracles to happen overnight. Pag Yes. sinasabing Diyos, pero ito hindi. It happened a generation before Christ. Right. And before all ages na nasa consciousness na ng divinidad, no? It was waiting to happen. That is, yeah. Hindi mahirap matarok yung how it all had to be. Pero kapag ikaw nga ay Diyos, no? Alam mo naman anong mangyayari, so nasa kamalayan mo na yung Opo. mangyayari. So he already nakikita na, no? At Na dapat ganyan. kung uurong pa po tayo, Prevision. 'di ba? Nasa scriptures 'yan in the Mhm. Old Testament. Talagang sinasabi na may maglilihi ang babae, ang Si virgin. Isaias, no? Yan parati sinasabi. A virgin shall give birth. Tapos, syempre, kung uurong mo pa yon, sino itong virgin na to? Someone conceived without original sin. Yes. Abay, naku naman talaga. Ang ating pananampalataya ay hitik na hitik at punong-puno ng ganitong mga pagkakataon. So, hindi yan random. Hindi yan basta na lang nangyari. Perfect timing ng Diyos yan. At, Right. Among, kung meron po tayong kumbaga take away. Ngayon, mahilig ako sa mga take away ngayon mga lessons for today. Ano po 'yun? Yung yung homily niyo, sige. Sa homily? Kanina dalawa yung homily ko Pero yung sinabi ko kanina yung moment ni Maria kasi doon sa her immaculateness could be seen in those 3 moments na nangyari sa the segment of the Annunciation, no? Si Maria ay nasabihan, 'di ba? Opo. Umabot sa kanya ang salita ng Diyos. And she became curious with it, no? Yung bang naging interesado din siya doon. Kaya nga sa pagka-interest niya doon sa sinabi ng nasalita ng anghel ng Diyos sa kanya, siya ay nagmuni-muni at nagtanong, no? She asked for clarification. Nakipag-usap talaga siya. She participated in that dialogue. Sabi niya sa anghel, paano ho yun? Ako'y dalaga. Explain naman ngayon itong si Gabriel. Ano? Gabriel. Sinabi niya. Nung maliwanagan na siya, ang sagot ng Birhen, eto na yung kanyang product nun. Fiat. No? Fiat. Let it be done to me. Maminto ko po
Ano. Maminto ko po. Kaya yung sinabi ko na dun sa her immaculateness in those 3 moments ay una, yung kanyang interest sa salita ng Diyos. She was. Interest. Kasi that's why when she was interested, naging participatory siya doon sa word na yon. Kaya she engaged her God in a conversation. That is why she was in prayer, no? Alam mo, nasabi ko din kanina ito, pag wala kang interest sa subject matter, alam ba, sa salita ng Diyos, di ka pwedeng makipag-usap sa Diyos, wala kang participatory, no? Siyempre, Halimbawa, no, nagle-lecture halimbawa sa classroom, no? Yan, si Ching Shirley, nagtuturo yan, ikaw ay estudyante niya. Magsasalita siya tungkol sa, ano yung tinuturo niya si Shirley, di ba? Sa accountancy, no? Pag binanggit niya yung debit, credit, kupit, no? Dun sa debit, hindi ka interesado. Kasi hindi ka nakikinig eh. Nagsasalita siya dun, but you don't care about the word that she's talking about. Then, how can you participate? Loko-loko ka kung bigla ka magtaas pa kunyari ng kamay, sabihin mo, ma'am, question. Kaya yung mga ganyan, question, anong question mo? Kailan mo ba kayo pinanganak? Sabi ko, hindi naman yan ang pinag-uusapan, no? So, wala ka sa linya. The Blessed Mother, she took seriously the Word of God. She was interested. That's why she not only listened, but she pondered all these in her heart. And then, she began to engage God in a conversation doon. Ganun ang faith di ba? Sabi niya, Panginoon, sinabi niyo po, interesado. Siyempre, palagay ko, naging interested siya kasi nga naman dalaga siya, sasabihan ng anghel, magbubuntis ka. Sandali lang. Paano ho ito? Yan. Yung moment of prayer na niya yon, no? And prayer is a dialogue with God. Nagtatanong ka, nagka-clarify ka. So, you engage God in an intimate conversation. Sumagot si God, pinalinaw niya. At nung matapos na yung usapan, dahil may participation na si Maria, ano na nangyari? Opo, malinaw na sa akin. And that is the story of faith, no? Ganyan. Doon mo makikita yung pagka-imakulada ni Maria. Kaya nga ikaw, kung halimbawa, natatawa na ako. Parang alam ko na yung isusunod. Sabihin ang angel, Barakiel naman ang pupunta sa iyo, no? Hindi ba? Apocryphal naman yan. O si Sealtiel. Mas apocryphal. Alam mo si Lucifer, no? Ay, Diyos ko. Hahabulin ko siya ng itak. Hindi, sabi sa iyo, Oy, Karen, sabi natin ikaw ay maglilihi. Kung hindi ka interesado, nansabihan mo, Diyablos ka, bating nakakyan, nakatanga. Sure. I will just look sarcastic pa, I will look at the fine. other things. Okay, fine. Sige, wala naman. Does not matter to me. I will not ponder on the words. I will not participate because I have no interest. Usually ganun po, di ba? Hindi man magre-register sa'yo kasi, ano ba? Kaya hindi ka makakapagdasal because you cannot participate doon, no? At kaya wala ka rin response doon afterwards. But si Maria meron eh. Kaya, di ba, yung dasal nga daw po dialogue among, di ba? Yes, hindi lang yung basta-basta yung, yung lip service na daldal ka lang ng daldal, hingi. Thank you, na hindi mo naman, you don't mean it. Ang pagdadasal ay isang dialogue sa Panginoon. Kung hindi ka marunong makinig, hindi mo talaga maririnig kung ano yung sinasabi niya. Kasi hindi naman siya sumasagot katulad ng pagsagot ni Among Jean o ni Tita Shirley, ng mga kapitbahay mo. Sa puso lang talaga yan. Kaya nga, bago ka makapagdasal, kaya nga yung mga dasal natin should be products of our own interested tayo dun sa interest ng Diyos, no? God tells us His Word because He cares for us. Meron siyang interest sa atin. Tutuwangan natin ng interest din yon. So yun ang take away. Kaya pwede tayo makipag-usap sa Diyos ngayon.
So, Among, pwede bang sabihin para lagumin o i-summarize yung ating kwentuhan ukol sa Immaculate Conception, pwede ba nating sabihin ng kapistahang ito ay isang paanyaya din para sa atin na gayahin ang Si Maria. halimbawa ng ating ina, Inang Maria. Yes. Maging katulad niya sa pakikipagdialogo o Sa Diyos. pakikipag-usap sa Diyos. At para magkaroon ng dialogo sa Diyos, kailangan you engage God dun sa bagay na interested siya. May interest siya. At dun din dun sa interest mo. Hindi yung dun baka pipilitin mo kinukulit mo siya lang. dun sa interest mo. Kaya sabi ko kanina, di ba? Ayun, waiting. Kaya pag nagdadasal ka, kung yung mali yung basis mo sa interest ng Diyos, Wala mo punta yan. ka, luhod ka, no? Punta ka doon sa simbahan. Ginatumod ko po sana keng wedding ang po keng loto. Sabi ng Diyos sa'yo, anong ng pakialam ko sa'yo sa loto? Ang binibigay ko. Susugalo Yung ka. salita ako ang pakinggan mo. Kaya hindi tayo pwedeng mag-usap. Iba yung nilalat-lat mo. Sa'yo yun. Ano? Yan ang pag-uusapan natin doon. How can there be a dialogue? Parang yun lang, no? Ganong explanation, no? Kaya siguro isang araw kumbidahin natin si JD Welder dito, mag-guest siya, no? Hindi ba tayo magrarayot dito? Hindi, gusto. Uy, alam mo, ganda ng boses niya, kala mo. Sige nga. Parang Dong Lavarias Jr. yan Ahem. sa boses niya. Aba. Ganda ng boses niyan. Ay, pagre-record na natin ng dasal pag di natin JD. Kailangan mag-share ka dito, no? Yung from Ala, yan na. from your point of view. from the bottom of your heart. Yes. Kasi siya itong text ng text sa akin kanina, oh. Dying to the Paawitin din chismis. natin. Chismis nako ha. Bago tayo magchismisan at bago tayo magpatuloy, mamaya ihabol po ninyo yung inyong mga text messages at isusunod natin yung kwentuhan ukol sa isa pang pagdiriwang. Pero makinig po muna tayo sa isa pang magandang tugtugin. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. That I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. My soul gives glory to the Lord, rejoicing in my saving God. Looks upon me and my state, and all the world will call me blessed. God works marvels in my sight, and holy, holy is God's name. That I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. God's mercy is from age to age on those who follow Him, whose arm is power and strength, and scatters all the proud of heart. Casts the mighty from their thrones and Raises up the lonely one. Sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. Fills the starving with good things, the rich are left with empty hands. protecting all the faithful ones, remembering Israel with mercy. The promise known to those before and to their children forever. Saints of the Lord who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. On the wings
Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Yung mga texters natin, nagte-textan pala. Si Mang Amando, nakakatuwa, Tita Shirley, may text siya sa atin. Sabi niya, we learn from Mama Mary, total obedience, total surrender, attentive listener, active doer. Galing. Oo nga, dapat nga ganun tayo. Dapat nakikinig tayo actively at tinutuloy-tuloy. O, dapat active doer, hindi yung passive lang na okay, sige, bahala ka kung mangyayari yan o Pasok hindi. sa isang tenga, labas sa isang tenga. Oo. Si Mama Mary, that's why she prefigures the church, no? The spouse of Christ. Dahil yan ang tawag din sa atin. Yung prefigurement, ibig sabihin, mangyayari sa atin. Yung nangyari kay Maria, yun din ang balak ng Diyos na mangyari din sa atin. Ay, sana kasing obedient natin siya. Oo. At when we say obedient, hindi lang yung basta oo ka lang ng oo. Hindi. Hindi mo naintindihan kung ano yung... Tignan mo yung obedience ni Maria. It was born of prayer, and her prayer was excited by her interest in the word, no, in the word of God. Kasi pag wala ka talaga, kailangan nga yung interest ng Diyos sa iyo din, gawin mong sa iyo. Dahil pag hindi, ay you cannot engage, no. Iba yung makaka-engage mo. Kapalpakan. Oo. Kaya, Kaya tignan mo ko. matatragic. Kayo po, ano? Dahil nagka-interest ako sa Diyos, lahat ng mga naka-engage ko noon, iniwang ko. Ang intriga pa. Ayoko na mag-comment. Iba na yung, kasi ganun di ba? Ano, tita? No comment na rin kayo. No comment. Lalo naman kayo. Ay, nako. Si Among Jean. Ay, nako. Magiging chismisang Katoliko na naman tayo. Sabi ni Malu, ni Ching Malu, regards daw sa ating dito sa radio at sa ating mga kakwentuhan. Ay, opo. Salamat, Tita Malu. Gumagawa siya Tita ng Malu. cheque Cheque? Pwede pong gawan yung Sa- cheque yung Dagdagan niya. sa barangay. Ay, pwede kang bigyan ng cheque niyan. Madali lang yun. No? May pondo, yun walang problema. Yun ang problema. May pondo, wala. Among, ngayong araw, di ba, may isang ipagdiriwang din po tayo. Kasi, well, medyo maaga-aga pa kasi sa Roma, sa araw na, sa oras na ito. Anong oras ngayon? Madaling araw pa siguro. Ahead tayo no? ng 7 hours sa kanila. Hindi na, no? Alas 5 ng... medyo Oo. madilim pa sa kanila pag ganitong oras. Madilim pa niya kasi early winter na. Pero, I'm sure may mga tao na nandun na hindi na natulog mula kagabi dahil may pinaghahandaan. At hindi lang ito, hindi lang yung kapistahan ng ating Inang Reyna. May isa pa. Ano to? Extraordinary celebration. Yes. It's not every year that it's celebrated. It's the extraordinary Jubilee year. The opening of the door of mercy. The proclamation Ayun. of the door of mercy. Ay, ang tagal na natin pinag-uusapan yan eh. Parang August or September yata sinimulan na natin. Yes, pero nabanggit ito na na, natin ito na eh. Ito na. Totoo na to. Ngayon sa Roma, Isang tunog nangyayari na. Sa atin naman, bukas, dito sa sa katedral, ay magsasara na tayo ng pintuan. In preparation. In Teka, Among, baka preparation. itatanong, uy, sa Roma, nagbukas, bakit kayo magsasara? Kasi dapat mauna talaga Roma. Mauna muna dapat sila Sa pagbubukas. sa pagbubukas. So, alangan naman unahan pa natin yung principal door. So, tayo po, magsasara temporarily kasi yung sealing, hindi kisame ha, seal pagsara. Pagsaselyado. Selyado. Pagtatatak. Tatatakan ng sarang tatak. Ceiling. Ang ibig pong sabihin nun, Among, magsasara tayo bukas. Anong oras po para baka mamaya? Sa misa po ng alas 7 ng umaga, bukas sa 7 ng katedral, umaga. ay magaganap ang pamumunuhan ng ating kagalang-galang na Arsobispo si Among Dong, ang seremonya ng pagsasara at ang pagsasarang tatak, no? Sealing
of the doors ng main doors po ng Metropolitan Cathedral na at idedeklara silang door of mercy or place of pilgrimage dito sa ating archdiocese. Ayun, yan yung importanteng malaman natin. Yes. So, Among, pagkatapos po ng pagsasara, syempre bubuksan ulit. Bubuksan naman yan sa 13 sa Sunday, Sunday. doon sa misang alas 8. May seremonya yon, tapos may kasamang catechesis. At doon sa pagbubukas, pag binuksan na yan, simula na ang pilgrimaging. Pilgrimaging. Ang mga Oo. pilgrimages. Oo. Opo. At Among, kasi konting pasada, ano nga ba itong Year of Mercy na ito? Bakit nga ba meron tayong ganito ngayon? Hindi naman yata every year may pinagdiriwang na ganitong Hindi, no? Minungkahi at ginusto ng ating Santo Papa ang magdiwang ng isang extraordinary. Ibig sabihin po ng extraordinary, labas sa ordinaryo, no? Opo. Kasi Among ordinary, 'di ba, yung Every 25 years. 25 no? years. Oo. May mga jubilee. Oo. Ngayon, dala ng pangangailangan at ng diwa ng panahon, no? So, dineclare ng Santo Papa ang Year of Mercy. Ang Year of Mercy upang ito'y gawin natin ito upang i-drive ang point, no, to emphasize ang kahalagahan ng awa ng Diyos, no? At sa pamamagitan po ng gagawin ito sa pamamagitan uli ng the symbolism nitong mga doors of mercy at yung mga activities na maaaring maganap sa pagpipilgrimage natin sa mga ito. Sa mga darating pong araw ay magbibigay po tayo ng maikling katisismo tungkol dito sa Holy Year, no? Maski nasa kalagitnaan tayo ng Advent, Yes. medyo itatabi muna natin ng kaunti just to explain po natin detalye ano itong dapat gawin, papaano, anong kahulugan, no, na dapat napakahalaga kasi it is a very important practice. At dito po sa ating archdiocese, mayroon po tayong 7 simbahan. Ang katedral po ay isa lamang doon sa 7. Sa totoo lang po, sa umpisa dapat 2 lang alam mo na, Siyempre, merciful tayo. merciful tayo. sa Kailangan Archdiocese. hindi lang 2, dagdagan para maraming symbols of mercy. Pero napakaganda kung sana, no? Imungkahi din natin yung 7 simbahan na yan, puntahan mo lahat. Pwedeng iplano po yan. Mm-mm. Tawagan natin si Arwin. Yes. Pupuntahan natin lahat yan. Mhm. Yung iba nga nagtatanong, sabi, Amang, pag dadaan po ba kami? Sabi po, pag dumaan daw po kami dyan, meron na kaming blessing, meron na ba kaming mga indulgences, may grace na. Hindi, sabi ko, dahil mayroon kang conditions na dapat tuparin, no? Yung mga conditions din naman mabibigat na condition, kung hindi condition ng kasaloobin yun it is a condition of faith, no? And hindi naman po sila imposible at napakahirap gawin. Nandoon lang sa kagustuhan natin na iyugma ang ating kalooban dun sa diwa ng mga pangyayaring nagaganap na sa Doors of Mercy ito. In other words, or in short, binibigyan tayo ng maraming opportunities ngayon para makatanggap ng ganitong grasya. Oo. Biyaya. Yung iba may mga pakulo pa yung ang ating kagalang-galang na auxiliar na obispo, outgoing auxiliary na incoming bishop ng Caloocan. Si Bishop Ambo. Sinuggest niya parang may passport pa Passport. Pwede. Parang may card na pupunta ka doon, tatatakan ng pare doon. Naku, lagot kayo. Yun ipag-uusapan natin yan kung ano yun. Lagot kayo. Parang mauubos yung ballpen. Parang mga entry cards. Interesting. Sa mga susunod na araw, yan po ay ating isasama sa ating kwentuhan. Kasi interesting Among, dahil ako, no, ngayon
ilang taon na ako eh. Ngayon pa lang ako nakaranas ng ganitong Jubilee na talagang may participation na may pupuntahan ka. Mhm. Dati pag Jubilee, naririnig mo lang yung 2000. May, Yes. may Jubilee year. Pero sa Roma pa yun eh. Mhm. Kung di ka pupunta ng Roma, wala kang pilgrimage indulgence or something like that. I remember dito sa cathedral meron. Noong nakaraan na Jubilee year yata. No? Meron. Nangyari na yun. So, but which is good to remind people kung ano ito. Opo. At ngayon, ang daming activities eh. Hindi lang yung pagdadaan sa door. Tapos, di ba, among meron pang mga missionaries of mercy. Mercy. Merong- Volunteers of Mercy. Oo. Tapos may 24 hours with the Lord pa. Mhm. Last year pa inimplement ni Pope Francis yun, yung magbukas daw tayo ng mga simbahan for 24 hours at may nakaupong mangungumpisal ay magpapakumpisal. Magpapakumpisal. May ganun siya na wish eh. Yan, si Among. Siguraduhin mo mangungumpisal dahil pag matutulog kami sa kumpisal. Ay, magma-marshal tayo ng No, mangungumpisal. but penitential works, no? Lalo na mga penitential services, pwede yan. Oo, regular naman yan sa cathedral. But we will coordinate all these activities. No? Yes. Siyempre, hindi sa mula, hindi pa masyado yan. Pa sa kalagitnaan, no? Tapos nagpapasko pa naman, so we will have to divide ng kaunting attention sa Tsaka, 1 year yan eh. 1 year. Oo. Naku, umabot na naman tayo sa oras ng pagpapaalam. Pero ang haba pa ng ating kwentuhan ukol dito sa ating mga pagdiriwang eh. Itutuloy po natin yan bukas. Tapusin po muna natin ang ating episode na ito sa isang dasal. Panginoon namin, dumating na naman po ang oras ng aming pamamaalam sa isa't isa. Ganun pa man, kami po ay nagagalak dahil sa pinagkaloob mong pagkakataon magtalakayan, magkwentuhan at matuto sa isa't isa hinggil sa aming pananampalatayang Katoliko. Basbasan mo po kaming lahat, lalong-lalo na ang aming mga naging kakwentuhan na nasa kani-kanilang mga tahanan, pinagtatrabahuhan o kung saan man sila ngayon naroroon. Maging masaya po sana silang lagi dahil na rin po sa inyong pananatili sa kanilang mga puso. Gawaran mo po sila ng kalusugan ng pangangatawan at kaluluwa at ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan. Kung sila man po ay may karamdaman ngayon o may dinaraanan silang paghihirap o suliranin, pagaanan mo po ang kanilang mga damdamin at ipadama ninyo sa kanila ang inyong pagmamahal at awa. Inululuhog po namin to sa ngalan ng aming Panginoon Hesukristo, naghahari kasama mo at ng banal na Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Birhen de los Remedios, Ipanalangin mo kami, Santo Cristo del Perdón, kawaan mo kami. At pagpalain nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming salamat po sa pakikinig. Ito po si Shirley. God bless you and keep you. At ito naman po si Among Jin, inyong kakwentuhan. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ito po ang Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM. Ako po si Karen, nagpapasalamat at nagpapaalam sa araw na ito. Pagliligtas ng Diyos nasa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo